mag-isang buwan na, no? Matatandaan natin yung sunod-sunod. Bago pa man, no? Yung gira dito sa Middle East, no? Na inilulunsad ng pasistang Estados Unidos, no? At saka ng Israel ay halos 80% na nung gastos, no? Ng bawat paglaot ng ating mga mangisda. Yung nararanasan, no? Ngayon, halos doble, no? Mahigit sa doble yung tinas ng gasolina, kaya talaga doble yung bigat, no? Na nararamdaman ng ating mga mangisda. Kaya kung iano natin categorically, parang pwede natin sabihin na dati ay sisingap-singap ang kalagayan ng mga mangisdang Pilipino, ngayon ay palubog na. Yes, oo. Talagang, ano na kumbaga sa late na yan, no? Overdue na talaga kasi halos mahigit na isang buwan. Kung February 28 nangyari yung gira, no? Pagdigira ng Estados Unidos at Israel sa Iran, kung April 6 yan, mahigit isang buwan, no? Bago daw ipamamahagi. Ang isang tanong nga doon, Bumbumarian yung 2025, no? Mayroong continuing appropriation regarding dito sa fuel subsidy sa mga magsasaka at mga mangisda. Bakit hindi pa na-release yun? 2025 pa. Sabi ng DA, last week, no? Sabi nila, ipamamahagi na nila. Ang isang observation namin doon, napakaliit, no? Hindi lang mabagal, kung wala pa talaga, kundi napakaliit kasi yung allocation lang sa mga mangisda ay nasa 14,947. Okay. Kaya ibig sabihin, Bumbumarian, hindi lahat, no? Ng mga mangisda natin na may bangka na gumagamit regularly ng gasolina yung makakatanggap. Kasi kung pagbabatayan natin, no? Based doon sa PSA registration, yung record, no? Na mga registered na mga bangka sa municipal fishing, ay may higit sa 300,000. Kaya kung may higit 300,000 yan at 14,947 lamang mabibigyan, napakaliit, no? Kaya malinaw na hindi talaga mapapakinabangan o walang mararamdaman na tulong man lamang pansamantala ang mga mangisda sa administrasyon ni Bongbong Marcos at napakatagal na, nalit pa, no? Maliit na nga, kakarampot pa, ilan lang magtitinabang, lit pa. Yes, wala tayong nakikita, no, na plano ng gobyerno o pamamaraan para mabigyan lahat. Unang-una, napakaliit ng allocation nila, maliit ng budget, no? Kaya maliit yung nasasaklaw. At pangalawa, kung doon sa paano matitiyak, mabibigyan, meron namang listahan. Yung binanggit kong more than 300,000 na registered, based doon sa government list, no, ng DA at BIFAR, alam na nila kung ilan. Pero bakit ang liit? Kaya malinaw na hindi priority ng gobyerno, no? Tulad din mga transport sector na marami rin hindi nakakuha kasi hindi sila kasama, no? Lalong-lalo pa kung napakaliit yan, no? Kung halimbawa, kung 14,000, sabihin natin 15,000, yung mabibigyan sa more than 300,000 ng mga mangisdang may bangkang di motor, ang magtitiyak na makikinabang dyan yung mga malalapit kay kapitan, malalapit kay mayor, no? Ito yung sigurado makakakuha dyan. Kaya gagamitin pa ito yung political patronage. Lalo-lalo na mag-i-eleksyon, no? Sa barangay ngayong November. Kaya ito yung nakakabala dyan, no? Kakarampot na nga, maliit pa. Ang kailangan bantayan pa dyan, iba ka, hindi pa makarating.